delikado, boss. Pag may Novaria ka, dagdagan mo pa nung lagkit din na pinoprovide ng other members. Eve, yung control nila. Iba yung control. Kumbaga, nag-e-extend for more than 2 zones. Yun yung tipo na, sabihin natin mag-isip kayo ng dalawang square. Hindi pa kayo nakakapasok sa square 1 kung nasaan yung mga miyembro ng Blacklist International ay dugu-duguan na kayo sa square 2 pa lang. And dito na natin makikita kung makakalusot pa nga ba ang ganong klaseng lineup on the side of Blacklist International, but these are very similar bands what sa nakita natin ng Game 3. Pero naniniwala silang hindi yun ang problema sa side ng Blacklist. Ang problema dito ay ang joy ni Legend Zero. Yung kuha nga nila sa Joy kanina ang nag-pave ng way sa kanila. Kaya nga nakanta yung tinalo ka ni Bestie di ba? Dahil doon sa ginagawang play talaga ni Edward on the backline na talagang pinapahira. Lumusot. Kinabahan, lumusot na. Sigaw kasi kanina Lumusot na. Ganun nakalupit. Pero 1-1 ang mapupunta para sa side ni Owl. Ito yung mga mga hindi natin sanay makita. Hindi kasi nakakalusot dito kahit sa RG. Ngayon nakalusot. Buti pa yung Onyx. Sana Onyx na lang kalaban pag nag-custom. Oo nga. Yung kalaban natin Ayaw ka pang ipagwahanuanin Hindi naman ako gold laner. Oo nga, roamer ka. Parang ang role mo kasi roamer, pero pag may 1-1. Oo, 1-1 ako. Kaya hindi ka binibigyan eh. Shout out dyan sa mga custom namin. Bigay niyang 1-1. Yung mga, ito kasi, para sa mga taong nanonood, Context. Ang konteksto nito ay, kaming mga casters kasi hindi kami pumapayag na magpatalo sa isa't isa. Tama. Naglalaro kami ng custom game. Mapa MDL. Nagbabalagbagan kami 5v5 sa Land of Dawn. Dahil para sa amin, trabaho to, pero mahal din namin ang larong ito at ayaw namin na natatalo kami. Ngayon, para sa side ng Blacklist International, lumabas na naman ng Novaria, pero mukhang lalagyan natin ng konting ikot-ikot lang with the Baksha, and ito na yon. Ang ganda nung sagot ng Blacklist na Baksha doon sa Fredrin kasi baka akala nila na Jungle Fredrin. Kaya mo ipagsabayin kasi ng Baksha sa Jungle Fredrin. Kaya niyang palagan. Pero hindi pala Jungle yung Fredrin. Fanny pa rin ang kukunin dito. And you need to secure crowd control hero dito para sa roamer mid lane mo. If you are Blacklist International, you can actually go for the Lolita. Ikaw pa yung nag-ban ng Kaja at Franco. Kaya tumaas yung value ng isang Fanny pickup for the side of Onyx. This time around, I would say this is such a great draft mula sa Onyx, Lolita could be talaga a choice para sa side ng Blacklist. Pero ito na siguro yung kapag ka 1-1 ka, pag nakita mo yung Fanny, kailangan ko ata magpantalon. Sa totoo lang, yun. Kasi lagi kang bibisitahin Early, yun talaga i-build mo. If you are Onyx, you ban out the Lolita. Or you pick up the Lolita since kayo yung unang magpipick. Okay, they ban out the Arlot. Magbaban yung Blacklist ng isa pang hero ni Kiboy possibly. Or a hero ni CW up against the 1-1. So tanungin si Owl, ano bang ayaw mo? Ano bang mahirap ka lane? Pag 1-1 ka, tanggalin natin. Kung ayaw nyo rin katapat yung isang hero pa na posibleng kunin ni Kiboy, tanggalin nyo na rin. Could be a Cho, could be a Atlas, di ba? And honestly, itong Novaria na to is still a flex pick. Anytime na isipin ng Blacklist International na ilipat ito muli kay Oh My Venus, ay pwede tayong makita ng isa pang mid laner. Actually, ang nakikita ko dito, Lolita o Ruby Lolita, Ruby Pwede mong kailangan mo talaga ng crowd control. Wala yung Kufra. So yung Claude tinanggal nila. If you're Onyx, you go for the Lolita. Legit. Lolita kukunin mo dito, may bulwark ka against the 1-1, agaw hero din kay Oh My Venus. May bulwark ka din against doon sa Novaria. Ay, oo. Lolita is total win para sa Onyx if magda-draft ka ng roamer kagad. Ang tanong na lamang dito ay kaya ba itong laruin ng side ng boss, sinabi ko na. Pero ito na nga, ang sagot ay kayang-kaya. Lolita pick for the side of Onyx, and napakaganda talaga ng draft ng side ng Onyx ngayon. Ngayon na may Lolita na sa side ng ang hirap na counter. Ang daming na counterist. Ako legit, kung titingnan natin ng maigi yung lineup ng Blacklist dahil dun sa Lolita pick, parang bumaba lalo yung chance na ma-counter. So kailangan mo ng pantapat sa Lolita na kaya mong cancelin, kaya mong iwasan. Pwede nga magbatilda. Pwede ata magbatilda. Oo. Parang yun nakikita ko yun ang lusot para dun sa takas. Digi Oo, tanggal digi.
kailangan mo ng hard tank, which is wala ngayon, wala yung Kufra din. Minotaur, tinanggal. Daming ano. Matilda ang nakikita kong choice for Oh My Venus, or actually the Novaria. Benedetta lock-in para kay Legend Zero. Kagura, ayan na nga. Venus nga, Oh My Venus nga yung Novaria pa rin. Oh My Venus Novaria, Kagura naman na para sa side ng para sa mid lane. I have to say, naging reactive yung drafting natin dito. No? Onyx ang nag-set ng tempo para dito sa draft na to. And looking at Sands this game, ay napakataas talaga ng recalls per game ni Sands. Nasa 3,211 recalls na siya. Tinalo na niya si Leo Murphy mula sa alter ego na may 3,185. Hindi po ako sigurado kung totoo nga po ba lang mga numero na nakikita natin dyan. Pero kung meron po talaga tayong nagbibilang ng mga recall sa larong ito, saludo po ako sa inyo kung manual counting yan. Ang sipag niyo po. Ang sipag niyo po. Saludo, sana masarap ang ulam mo mamaya. Tama. Oh, they went for the Beatrix last pick. Okay, may pantapat sila. Kung titingnan na maigi yung draft, nasagot talaga yung Blacklist International ng Lolita pick. Pero dahil dun sa Kagura pick, merong ability si Yue na microhen yung mga team fights. So, with the proper hero targeting, kayang ipanalo to. Winnable to for Blacklist International. Lalo na back siya to up against Fanny. Medyo delix when it comes to the movement. As, isipin mo, mabilis yung back siya umikot, di ba? Mas mabilis kasi yung Fanny. Oo, kahit ito yun eh. Ikaw, nasa kalsada ka. Yung kalaban mo, lumilipad. Eh, di ba, pag lumilipad, mas mabilis yung... Mas mabilis. Ikaw, Santi, taga Iloilo ka. Pag nag-bus ako galing Maynila, papuntang Iloilo. Isang araw. Eh, paano pag nag-aeroplano ako? Isang oras. Isang oras lang. Ganon kalaki ang diferensya ng bilis na isang Fanny at back siya. Pero, syempre, pusong Pilipino pa rin tayo. Hindi pa naman match point ng Onyx, pero if they secure this game number 4, ay magiging match point na. Blacklist International, maagang Petri dito kay Sands. 22 seconds pa lang, nanggugulat agad. Mainit na kagad ang Blacklist International. Hawak talaga nila yung momentum. And plano talaga nilang umuwa. Pero grabe naman yung ginawa nila dito. Hati-hati sila ng mid lane minions. Probably first time ko ata nakita yon na tatlong nag-clear sa mid tapos hahabol na lang yung explainer doon sa lane niya. Posible alang ata to pag Benedetta ka eh. Yun nga napaisip ako. Sabi ko, alam ko mabilis ang Benedetta pabalik ng lane. Pero ano kaya ang nasa isip ng Blacklist dito na maagang pag-petri sa mid lane at maagang pag-pressure? Malalaman natin yan maya-maya lamang. Pero in terms of kaperahan naman sa mundo, ayun yung bulwark, di ba? Medyo masakit pa rin, no? Kahit ang aga pa rin pala pagka nalaro ni Venus yung range, no? Mahirap talaga yung yung match up nung, pero hindi naman kasi only yung bulwark eh. So pwedeng gamitin muna para kay Venus, burn nila yung bulwark, yung shield, tsaka makalipad si Owl. Kasi pag tumawid si Owl or naistangan niya yung Lolita, magbubulwark lang yun. So hindi lulusot yung damage ng 1-1. Tsaka minsan nabe-break yung Swallow's Path. First skill mo, tapos nilapagan ka bigla, hindi lulusot yun. Imbis na may babalik yung patalikod, yun yung mahirap eh. Kumbaga, madali lang naman kamutin yung dalawang Makati sa harap. Pero yung Makati sa likod ng kalaban, yun yung mahirap paputukin eh. Kaya talaga problema sa bandang early game ang Blacklist International. Even sa mid game, makikita natin yung struggle nila. Flicker, ginamit ni Oh My Venus para makatakas doon sa ginawang play ni Kyrie. Pero uwi lang din naman kagad. So ngayon, chillings pa rin ang dalawang upunan. Wala pang kills, wala pa rin namang objective kasi na naukuha itong dalawa. Big objective. But now that the turtle is up, tignan natin paano lalaroin ng Onyx to. Kasi nirarush na agad ng Blacklist International. Alecto final blow na gamit na rin at mukhang masesecure ni Wise ang turtle na to. Kung babalikan natin ang last game nito ng Onyx na Fanny, ang kanilang ginamit na jungler, kumo-contest sila ng objectives the moment na may item na si Kyrie. So mag-iingat tayo. Lahat nanonood, pati Blacklist. Pag nakita natin na may item na si Kyrie, kailangan matahan siya bago magsimula yung mga objectives. At ganun nga ang ginagawa nila dito sa early game. Naaalala ko nung pinik ng Blacklist International ang back siya ni Wise. Ang purpose nito ay mag-invade, manggulo sa jungle ng kalaban. And if Blacklist International manages to secure the early to mid game, posibleng mahirapan si Kyrie dito kasi mag-i-invade na lang na mag-i-invade itong si Wise. Kyrie, hinahanap ang kanyang bestie dito sa may bandang ibaba. Pero mukhang hihilain ni Boots ang minion wave para ipakita kay Kyrie na ito yung bestie mo, nandito lang sa ilalim ng turret. Kapwesto na.
yung mga miyembro dito sa may badang itaas. Pero Blacklist International naman, minamatan nila yung kill onto CW. Pero papunta na rin yung other members ng Onyx. May vision sila eh. Ang ganda nung take nila sa Lito Wanderer eh. Tsaka ito pala, no, yung Novaria pwedeng magsilbing sagot din na para hindi na para maiwasan nalilipad lang si Kyrie Ayan, na libre, lalagyan ng radar. Siyempre, lilipat kay may dyan sa may ozone layer, may mga intergalactic Chinese dito si May Venus eh. Mababato niya yung May kita, astral no? egg. Makikita, nasa radar ka, nasa Venus radar ka, boy. Kaya kailangan talaga maging maingat din ni Kyrie sa mga pasok niya. At ngayon, mamataan niya ata dito si Owl. Pero hindi enough yung damage niya to take down Owl. Ngayon, ang Onyx naman ang nag-a-attempt ng mga kills pero nakakasagot din ng Blacklist International. Turtle will spawn in 10 seconds. Tingnan natin kung kukontest pa rin yung Onyx kasi kanina binigay lang nila. Ang bilis ni Wise mag-take eh. Ito yung masasabi nating napakasulit ng pantalon ni Owl. Ni Owl, oh. Yun, nakita niyo yung 50 HP na natira doon nung pumasok si Kyrie. Naka-Billie Jeans eh. Yun yung Billie Jeans. Yun ang epekto ng pantalon. O, aagawan niya Oh, na ng purple Petri! buff. Napakagandang huli mula kay Edward. Bestie naman pahirapan niya, pero napakaganda rin ang Numinon Blast ang binigay dito ni Kiboy at ang Razor's Wrath mula doon kay Boots. Pero ang plano lang naman talaga nila ay agawan sana ng purple buff, pero mukhang napasama pa dito ang Blacklist International dahil na-takedown nila si Wise at si Edward nang walang kapalit. Oh, mga flicker lamang ang na-burn ng Onyx at mukhang makukuha pa nga nila ang pangalawang pagong ng laro na ito si Aldo. May maliit na kalamangan against kay CW at nandyan na nga rin si Yue. Tingnan natin kung mapapasigaw nga rin ba tayo ng Yue! Dahil ipapaton na niya ang yanyang overturn! So nga lang, nagalaman ata siya dito si CW at mukhang nagpalit ng baril. Hindi naging enough yung burst. And Onyx ngayon ang nagko-control ng tempo dito sa early game. Ang sakit naman nun, boss. Tumama yung Renner sa apathy dito kay Yue. At ngayon, nag-iisa na lang si Owl. Kyrie, medyo hindi tumama. Uy, Ayun, buti na lang. Buti na lang. Grabe si Owl ha, minicro niya pa yung mukha nito na gusto niya pang stackan ha. Ayan, makakalipad ata. Kaso nga lang pag may bulwark to, maka-counter siya. Pero walang bulwark! Walang bulwark, boss! Ayun, perfect timing para dito kay Owl. Pero mukhang ang makakakuha nun ay si Kyrie. Ay, hindi, si Wise. Si Wise. Inikutan na ni Kyrie, nasunog pa rin sa paggulong ni Wise. And Onyx ngayon ay may kalamangan, 1.5k gold lead. Nandito pa rin, kung titignan natin yung items, may kalamangan pa rin talaga sa damage. Si CW at dahil nga nagpantalon din. Si Boots Delix to ha. Asan si Boots? Ayun Oh. Ay, Yue! Paano tatakas? Uy, nag-flicker si... Ay! Inapakan ni CW. Grabe naman yung abang niya doon ng rat-rat. Grabe yung abang niya pero mukhang tuloy pa naman yung asayawa dito sa purple buff. Si Kyrie pa rin na mahirapan nila. May Numinon Blast. Kaya mukhang matatamaan pa si Wise. Hindi nila nagawang agawin yung purple buff. Kaya naman talaga napapunish sila ng tuluyan. Edward dito, pilit gagalawan yung dalawang miyembro. Sina-sidestepan lang, natakasan pa. Grabe naman yung galawan ni Edward doon. Legend Zero doing his thing. Microgods talaga kapag Edward ang usapan. At ito na naman, yan ang value ng pantalon. Pantalon. Yung armor na, yung 500. Kung wala siyang pantalon, wala na. Kung wala siyang pantalon, kanina pa namatay yan. Ayun, konteksto lang, pantalon ng tawag natin doon Sa sa item. steel leg plates na meron si Owl. Kadalasan binibili para sa mga gold laners para hindi sila matarget ng mga assassins na katulad na lamang ng Fanny ni Kyrie. Pero sa ngayon, may turtle na naman na nalalabas. This is the final turtle of the game. Uy, At liliparan ha. Uy, Pag hindi umatras to. Umatras yan. grabe si Owl at atako. Ang galing nga mag-stack eh. Nakukuha niya lahat ng weak points nung hero. Mahirap yun usually, lalo na pag Fanny kasi makulit. So, sobrang ganda ng hero mastery na pinapakita dito ni Owl with this 1-1. Yung turtle, malabo na ata nilang makontest dahil doon sa zone na ginawa ni Kiboy. May ipit nga ba dito si Wise? Binigyan na ata siya ng bahagyan. Dito si Sky, napakagandang set mula doon kay Kiboy. Bibigyan naman dito si Wise. Si Edward naman makakatakas with the Electro final blow. Pero Wise will stay alive habang napabayaan naman sa may badang itaas si Owl. Mukhang mamaya pa ang game time, sabi ng Blacklist. Mamaya pa, kalmahan lang muna natin. Mag-farm lang muna si Owl. Still a very good game despite the pressure na pinapakita nga ng Onyx dito sa gold lane, no? Kung mabibilang lang natin ang bawat bisita ng Onyx doon sa gold lane ay siguro yumaman na tayo. Kung meron tayong tig-100 sa bawat bisita, may 2 kape o 3 kape na dumating dito sa ating casting desk. Pero lahat ng yun ay buhay pa rin si Owl. Not even experiencing a single death. At dito natin makikita yung micro ng rookie nito. And dito talaga makikita rin, Umi, na
Kaya pa lang umalag katulad ito. Gagalawan ata lang si Kyrie pero ang bilis sa daliri. Naku po. Yung daliri ni Kyrie may abs na ata eh. Hindi lang abs, man. Siguro, nag-compete na sa bodybuilding. Yung daliri lang yung pinakita ni Kyrie. Boss. Hindi pa nilang isan, mabangis na. Six-pack fingers. May six-pack sa bawat daliri. So, Oo. kung ilan yung daliri Ano? mo sa kamay, 10. 6 times 10. Grabe si Kyrie. Huli na dapat yung mga ganun eh. Pero ngayon, si Weir man ata ang planong bigyan. Pero may payong siya. At dabag ka siya dito nung gulong. Kaso nga lang, ang bilis talaga ng daliri. Uy, bestie, hi. Hi din. At alis muna ako. Punta muna Indo. Bye-bye. Punta muna Indo saglit. Uwi muna. Ay, hindi. Kay-clear muna daw siya. Clear muna. And saktong depensa mula sa side ng Onyx. Kanina pa tayo nakakita ng 2K gold lead for the side of Indonesia. Kailangan talaga natin makakuha ng malaking objective dito. No? Hindi pa tayo nakakapag-cash in. Hindi pa natin nakikita yung kalakasan ng isang 1-1. No, mamaya pa, pero may 2 items na yan. May DHS na at may corrosion sight. Ang ibig sabihin nito ay kapag nakalipad, ay masakit. Kailangan lang talaga ng perfect targeting ng Blacklist International para ma-pull off to and mukhang kaya naman. Dahil pagdating doon sa mga team fights, na-extend talaga nila ng todo. And yung vision na binibigay dito ni The Queen, yun talaga ay nagiging susi. But now, Lord, uumpisa na to ni Boots. Lord ay hinila ni Boots. Siya ang hawak para sa side ng Onyx habang nagpa-purple muna. Si Kyrie doon sa may bandang deadly. Ngayon si Wise. Mukhang ipapareset nila yung Lord. Again, ang Lord dance ang specialty ng Blacklist International and Onyx ngayon ay sumasayaw sa dance floor ng Pilipinas. Pero maganda ang pwesto ni Kuboy. Nahanap siya ni Venus, pero si Boots ngayon ang magzo-zone out. Reset muna sa Lord. Lipat push para kay Kuboy. Si CW ay nandun lang sa may bandang gilid, pero mukhang hindi sila mahanap. Si Kyrie! Si Yue naman ang plano niyang bigyan. At dahil doon sa kanyang ginawa, nabigyan nga talaga ng malaking damage. So na-force si Yue na umuwi. Pero si Kiboy naman ang next plan nila. Kaso nga may ipit ata si Wei sa gitna. Nung minundas, nahuli siya. So now, Alec the final blow with a Petrify mula kay Edward. Hindi nga lang ito magiging enough habang si Boots naman dito na pa-Appraiser's Wrath sa loob ng pader ay umabot pa rin. Pero si Kyrie ngayon ang plano niya ay kunin si The Queen. At naging successful dito si Kyrie. Walang naging casualty para sa Onyx. Laging may natitirang gahibla. Sayang hindi nakalipad, sayang hindi nakakuha ng isa. Pero yun yung literal na si Boots, sinapak yung pader. Men, sinapak yung pader, tas may nasaktan. Hindi ba pagka may sinasapak ang pader, dapat Sarili maagawan? lang Pero wait lang nga si Yue. Ito na nga yung hindi tatamang Raiders Sapati, pero makukuha pa rin ni CW yung Lord. Si Kyrie ngayon ay iisa pa. Nahanap niya yung bestie. And Blacklist International mula sa 2.5k gold lead ng Onyx, umangat pa ng 3.5,000 na nga. Nakabawi ang bestie. Yun ang masasabi natin. Nakabawi ang bestie sa pagkakataong ito and merong 5.4k gold lead ang side ng Onyx. Pero Blacklist International, nakita nyo naman yung ipinamalas nilang galing doon sa last match kanina. Kung ilalagay lang natin yung Blacklist sa posisyon na yun ngayon, parang ganun lang din naman dahil winnable. Winnable naman pa rin. In fact, yung nakita natin na bagyang mga HP na natitira, yung mga tipo na tigwa 1 hit na lang, ay sabihin na lang natin, nakuha kasi ni Owl yung stacks. Pero sa tank na nakuha yung stacks eh. Kung babalikan natin yung 1-1 na makaluma, yun yung kahit sinong mastakan mo, pipiliin mo na lang kung sino yung ililipara mo. Pero dahil nga nandito na tayo sa makabagong 1-1, ay hindi mo na pwedeng ilipat. piliin. Hindi ka na mag-hero lock eh. Well, ang kailangan ng gawin dito ay mastakan mo yung gusto mo talagang liparan agad o maka-reset ka. Dati, pag inistakan mo kunwari tank tapos may ulti ka na. Hanap ka na iba. Hero lock ka lang iba. Oo. Tatawid yun eh. And ngayon kasi, sabihin na lang natin na ginawang balanse. And sa totoo naman, dapat lang. Dahil napakahirap talaga ng i-deal yung 1-1 na yun. Meron nga pala tayong redeem code dyan sa may bandang ibaba. Ay hanapin nyo na lang, of course, ang paunahan na yan. Zuvas 9 Generals 22 Ryu. Ulit niya. Ay, nawala eh. Wait lang. Ito na ata yung mga inaabangan natin. No, dahil patapos na nga ang ating troubleshooting. Wait lang, parang umaamba si Kuya. Ayun na si Kuya. Appraiser's Wrath. Bigyan mo kami Appraiser's Wrath. Paano Appraiser's Wrath? Boom! Na-secure ang Lord. Sinapak ang pader at nabawasan si Oh My Venus. Pero magbabalik na tayo dito sa... Mababalik na tayo. Ginawa mo namang si Boots yun. Ginawa si Boots na. Ginawa mo namang Boots si Kuya.
Pero ito na, 11 minutes in, wala pa namang Luminous Lord. Magmamarat siya ang Lord ng Onyx sa baba. Pero sinisimula na agad ni CW sa taas. Mainit si CW no? Lagi naghahanap ng tore, nakasnipe pa nga siya. So easy sa kanya maghanap dito ng mga pokes gamit yung sniper. Isang ulti lang, kaya niya talagang magbawas dun, lalo-lalo na kay Owl, kay Yue, kay Oh My Venus. Pero now, sobrang disiplinado ng Onyx. Pinifreeze nila yung Lord sa bottom lane para sabay-sabay yung pasok ng mid lane and top lane minions nila. Pero si Kyrie, may pag-amba, hindi tinuloy. Parang warning lang na, uy, andito ako. Ganito ako pag mabilis. Mamaya, mas bibilisan ko pa. Dapat ready na kayo, ha? Astral Echo, binato, 3 ang natamaan. Nakita nila kung nasaan si Sada. Uy, dalawang Astral Echo ang ating makikita. At ito na, ang counter Astral Echo na walang Meteor sa side ng Onyx. Pero si Wise! Naku! So, napakaganda nung na ginawa ni Boots. Basag yung inhibitor turret sa baba. Si Kyrie naman nakapwesto. Andito na ngayon lipad. Kaso ito yung sinasabi nating bulwark na sobrang on point ng pagbitaw. The moment na lumipad si Owl, meron lang namang bulwark na inilatag. Pero ngayon, nanabasag na ng Onyx yung Torres sa baba. Nakontento na sila. Okay na yun. Isa pa. At napakaganda din ang pagdepensa ni Edward No with the Electo final blow. Talagang natamaan ang lahat ng mga hero, pero ito si Kiboya nagtatapang. May bulwark naman na inaabangan, pero si Sans ang sakit na rin. Yung Astral Echo, tatama! Owl! Muti ka na. Buti na lang may pantalon. Buti na lang. Ilang beses na siya nasisave ng pantalon na yun, no? Buti na lang talaga. Si Bestie. Naglaban yung mga Bestie. Hindi niya pinatay. Hindi niya pinatay. Bestie kita eh. Bestie kita eh. Alam mo yun, di ba minsan ang mga bestie nagsusuntukan. Pero ganun ba? Ganun ba? Oo. Pwede namang away. Away lang. Grabe ka naman away sa lang. suntukan. Sorry. Away. Minsan nag-aaway. Pero nagkakabati din. kita sa instant replay, no? Ito nakalipad, di ba? Pero may bulwark. Tingnan mo, sila na lang, no? Parang tututututututut. Tapos ito na yun, yung Alecto Final Bow with the Petri. Combo po yun. Napakasikat para sa lahat ng mga nakakaalam pa paano mag-Benedetta. Kasi habang lumilipad ka ng Alecto Final Blow, pwede mong pindutin yung Petri. Tapos yung buong Alecto mo ay kayang magpa-Petri ng 5. So, may ipit ka sa loob ng mga blades. Masakit talaga. Masakit talaga yun. Biruin mo na hindi ka makagalaw. Tapos may mga... Paano? Tapos may mga blades. Sakit talaga yun, boss. Mahirap, boss. Maganda ang ano mo ngayon, ha? Maganda ang mga sound effects mo ngayon. Parang nakapagbaon ka ng marami, ha? Oo naman, boss. Best of 7 pa naman. Best of 7. Aabot to ng Best of 7. hanggang 7 laro at ibibigay na ata ng ito, sure naman. Libreng Lord. Bigay muna. Sabi ni Edward, ang shot call niya, alam mo ano? Ano, paano? Bigyan niyo sa kanila, Lord. May Electro Final Blow ako. Kaya? Kayan. Oh, winnable. Meron pa tayo. May Astral Echo pa tayo. Pero legit ha, kaya talaga nilang i-depensan to dahil dun sa tulong ng isang Benedetta. Even yung 1-1, yung threat na meron kayong 1-1 sa lineup nyo, hindi gaanong mag-overextend yung Onyx eh. Matatakot sila na, ay baka makalipad yan at hindi mastakan yung Lolita at hindi dun tumawid. And pag yun yung nangyari, talagang lalamang yung Blacklist International. Pero minamata ngayon ng Onyx yung mid lane turret. Sakit. Ganda ng depensa. Wise, kamunti ka na. Oo. Yung Lord naman ang sasamahan nila dito, pero this is a 5v5 situation. Conceal play mula doon sa Onyx. Naghanap sila ng pwedeng huliin dito sa may bandang ibaba. Pero mukhang patience lang. Papasok si Kyrie, pero biglang binawi. Sabi niya, out na kagad. Ito na, yung second try ko. Meron natang Luminous Blast, pero mukhang makakancel. So, successful yung Blacklist International sa pagdepensa. Ando na nga yung Electro Final Blow plus sa Petrify, pero wala siyang nahuli kahit isa. Kaya naman, kailangan na muna nila mag-back away kasi kulang din sila. Si Aulata ang bibigyan, may Wind of Nature, pero mukhang napa-flicker dito si Boots at nakahuli sila ng isa. Andito na yung depensa, 5v3 situation. Kulang naman sa minions yung Onyx. So, medyo confident pa yung Blacklist na kaya pa to. 20 segundos para dito kay Wais. Make that 15. May wave na paparating pero kailangan na i-clear ito ni Venus at ni Edward. Nandito pa naman si Yue pero pwede nila i-base lock to sa ating. Ang sakit! Ang daming minions sa paparating at andito rin naman yung setup ni Kiboy. Kaya naman ang base lock na yung Onyx. And sila magsisecure ng game na to. Onyx Esports, match point na. Isang panalo na lang ang kailangan ng Onyx para maging kampyon ng MSC 2023. And for Philippines, hindi na pwedeng matalo ng isa pa. Kailangan ng tuloy-tuloy. Kailangan na nilang mahanap ang winning recipe. Intergalactic ube ba? Anong klaseng ube ang kailangan ilabas? Kailangan na nating malaman by next game. Right now, ito ang katotohanan. Onyx ang magiging or ang malapit maging kampyon
sa isang pagkapanalo na lamang. Wow! Kyrie about to reach his first international championship. Just one more game. Isa na lang. Ito yung inaasam-asam niya. Pero yung Blacklist International, pumapalag pa. Isipin mo, Umi, yung game na yon ng Onyx Esports, never silang nagbigay ng opening eh. Napag-usapan na rin natin sa drafting phase na talagang na-counter sila dito nung Lolita pick. And sobrang evident nun the whole game na hindi makapwesto gaano yung Blacklist International just because of that pick. Kaya naman talagang challenging yon for Blacklist International. It's not too late para sa reset. Pwede nilang bawiin ulit yung momentum. Nagawa na nila kaninang talurin yung Onyx. Malabong hindi nila magawa ulit yon. Pero for Onyx, yung momentum na to, sobrang laking tulong, Umi. Kayang-kaya nilang idire-diretso, pero yung Blacklist International, magtiwala sa puso ng kampyon. Puso ng kampyon, nandito yon sa Pilipinas. Punta tayo sa ating analyst para i-breakdown ang game number 4. Thank you so much, Santi and Uwumi. So kita natin doon sa laban na yun na napaka-importante ng drafting na ating mga hero, ng ating mga players or ng Onyx during that moment. Kaya naman ating smart MVP for that game is walang iba kundi ang Fanny ni Kyrie. 402 KDA and 712 gold per minute. Actually for Kyrie, naging maganda dito yung pagkakagamit niya ng kanyang Fanny kasi it was picked for the sole purpose of trying to find out heroes doon sa may backlane. So with the backlane being exposed with Kyrie's vision on this Fanny usage, it was a lot easier for the team na pumasok. And yung pagpasok na may kita natin dito sa ating highlights kung saan Kyrie was just over the place. Gusto sana nga mag-secure or tinry ng side ng Blacklist International agawin yung buff ni Kyrie. Pero ang ending ay nabaliktad pa because of Kiboy's Numinum Blast na rin na doon sa may area na yon. So kita naman natin yung knock-up after nun, diretso na Numinum Blast para kay Kiboy. Ang pinakinailangan lang din na targetin during that moment was Wise at meron pang nakuhang isang casualty. And speaking of Kiboy, kitang-kita dito guys. Lumipad na si Owl. Nakalipad na yung Owl. Kaso ang problema, merong Bulwark Shield. So with that Bulwark Shield, naging parang nanegate lang din. Hindi siya parang, nanegate lang talaga yung kanyang paglipad kaya hindi na nakapag-deal ng damage. Again, proper usage with the Numin Blast and at the same time si Kyrie dito ay papasok lang saglit, diretso cutthroat na nga minsan ang kanyang ginagawa. So nagiging formation dito ng Blacklist International is kung gusto na sanang umupensa, nagiging defensive yung kanilang stance kasi may biglang lumilipad na Fanny sa may bandang gilid. Dumediretso doon sa may likod, diretso cutthroat at wala na buhay. So it was a lot easier for CW to go for those kills and literally just shred the base of Blacklist International. Kita natin dito sa items na napilitan din na mag-build muna ng Wind of Nature si Owl because of that Fanny na rin. So if ever man na pumasok sa kanya cutthroat, gagamitin niya si Wind of Nature. Tapos after nun, ang mangyayari is even Yue ay kailangan mahanap din si CW. Again, with the hero pala, nabagitan natin yung paghahanap ng Kagura kay CW. Because of that Fanny na rin ni Kyrie, na lagi nakakapunta sa likod, ang heroes mo kasi, or ang players na pwedeng targetin ng Fanny is yung kay Owl, yung kay Yue, and Oh My Venus. Kasi yun yung mga hindi masyado makukunat na mga heroes. So that alone, yung naging item dito ni Kyrie, which is yung Blade of Ecstasies, Demon Hunter Sword, yung kanya Malefic Roar ay naging madali para sa kanya na mag-deal damage. Yung damage talaga na parang isang hit na lang ay masisecure na either ni Sans or ni CW. So all in all, for Onyx, they are fully aware ng capacity ng kanilang lineup and at the same time, they use that against Blacklist International. And for Blacklist International, nahirapan sila mag-regroup during that moment kasi even kay Boy, pag nakita na niya na nagamit ng mga players ng Blacklist International mga possible crowd control against him sa kanyang Numinum Blast, hinaharapan niya ng Numinum Blast. So, i-burst siya saglit, tapos nagamit na yung mga crowd control, okay, Numinum Blast. So, no counter for Blacklist International. But titignan natin dito, Monster Gold stolen. Overall statistics, it was really towards Onyx side. Kaya totoo yung sinabi ng mga casters natin na parang hindi binigyan ng Onyx ng point of entry, yung Blacklist International doon sa kanilang fortress. Kaya naman naging maganda yung performance ng Onyx. Pero nakita na natin kanina yung pagbawi ng Blacklist International. Mataas ang chance na mabawi din nila at mapantay ang ating score. So,
Tawagin na muna natin ang ating intro boys, Umi and Santi. Kaya naman ulit.